Okay, let's continue our third clip video, no? Sa ating third clip video sa ating the Holy 2026, the Holy 7 months of July 16, okay? July 16, okay? Alright? So, basahin pala natin itong nalampasan natin to, napunta na sa third video natin, okay? Itong Job, no? Kay Job, no? Ito yung message ng kay Job sa ating Job chapter 5, verse 18 to 22 na binasa natin, okay? Hindi ko napansin agad, okay? So, ito naman, basahin ko hindi, okay lang. Pero, iba rin yung may naririnig tayong opinion ng iba, okay? Alright? He chased the nail. He chased the nail, okay? Yun naman ang title dito, no? Sa ating God promises, no? He bruises, but he binds up, no? He bruises, but he binds up. He wounds, but his hand make whole, no? But his hand make whole, okay? Job chapter 5, verse 18 to 22, ang binasa natin verse, no? Oh, the hands of Jesus, hands of incarnation at his birth, no? Hands of liberation as he healed, no? Hands of inspiration as he taught, no? Hands of dedication as he served, no? Okay? And hands of salvation as he died, no? The same hand that is sees still your guilt, no? The same hand that cleansed the temple cleanses your heart. The hands is the hand of God. No? Yan ang sinasabi. Yan ang message no? Ng ating God promises. Okay? It said, he bruised. No? He bruised, but he's bind up. No? He wounds, but his hands make whole. No? Job chapter 5, verse 18, but we read verse 18 to 22. No? Oh, the hands of Jesus, hands, incarnation of his birth. Hands of liberation as he healed, hands of inspiration as he taught, hands of dedication as he served, and hands of salvation as he dies. Now, when he dies, we are saved already, but we're still coming back on our bad behavior, bad attitude, bad disrespectful behavior, racist, etc., etc. No? The same hand that settled the seas is still your guilt, no? Kinuha yung ating pagka-guilty, no? Verse. The same hand that cleanses the temple cleanses your heart, no? The hands is the hand of God, no? He chased the nails, no? He chased the nails, okay? Yan ang sinasabi, right? So, dito tayo sa ating John chapter 5, verse 18 to 20. No? John chapter 5, verse 18 to 22, okay? 18 to 22, okay? John chapter 5, verse 18 to 22, okay? Here's the message. Therefore, the Jews sought the more to kill him, okay? Because he not had broken the Sabbath, no? But said also that God was his Father, making himself equal with him, okay? Equal with God, no? Yan ang sinasabi. Therefore, the Jews sought the more to kill him, no? Because he not only had broken the Sabbath, but said also that God was his Father, making himself equal with God. Verse 15, okay? The answered Jesus and said unto them, Verily, verily, I say unto you, the Son can do nothing of himself, but what he seeth, no? The Father do, for what things sower, no? He do it, this also do it the Son likewise, okay? Verse 20, no? Okay? Verse 20, no? For the Father loveth the Son, and showeth him all things that himself do it, and he shall show him greater works than this, that ye or you may marvel, okay? Verse 21, no? For is the Father raiseth up the dead, no? And quickeneth them, even so the Son quickeneth whom he will. Okay, verse 22, no? For the Father's judgeth no man, but had committed all judgment unto the Son. Verse 22, okay? So, yun yung ating John chapter 5, verse 8 to 22. So, let me read in Tagalog version, no? Tagalog version, no? 1 Finally, versikulo 18 hanggang 22 sa Tagalog version, Philippines, okay? Tagalog version, okay? Sa Spanish, no?
1 Kapitulo 5, versikulo 22 hanggang 18, no? 18 hanggang 22, oh. Sa ating 1 Kapitulo 5, versikulo 18, Kapitulo 5, versikulo 18 hanggang 22 sa Spanish, no? Sa Tagalog, 1 Pahina 5, versikulo 18 hanggang 22, no? Dahil dito ngay lalo nang pinagsikapan ng mga Hudyo na siya'y patayin sapagkat hindi lamang sinira ang araw ng Sabat, kung hindi tinawag din naman sa kaniyang sariling ama ang Diyos, no? Na siya'y nakikipantay sa Diyos, okay? Versikulo 9, no? Versikulo 20. Sumagot nga si Jesus at sinabi sa kanila, katotohanan sinasabi ko sa inyo, hindi makagagawa ang anak ng anuman sa kaniyang sarili kung hindi ang makita niyang gawin ng ama, no? Sapagkat ang lahat ng mga bagay na sa kaniyang ginagawa ay ang mga ito rin naman ang ginagawa ng anak ng sa gayon ng anak sa gayon ding paraan, no? Sa gayon ding paraan, pareho, ibig sabihin, no? Whatever son did is the father's will, no? It means to say on his father's will, okay? That's why he can create it, okay? Verse 20, no? Versikulo 20, sapagkat sinisinta ng ama ang anak at sa kaniya'y ipinakikita ang lahat ng mga bagay na kaniyang ginagawa at lalong dakilang mga gawa kaysa mga ito ang sa kaniya'y ipinakita niya upang kayo'y magsipaggigalas, okay? Versikulo 21, no? Sapagkat kung paanong ibinabangon ng ama ang mga patay ay siya'y binubuhay, gayon din naman binubuhay ng anak ang kaniyang mga ibigin, okay? Kanyang mga ibigin, okay? Versikulo 22, no? Sapagkat ang ama'y hindi umahatol sa kaninumang tao, no? Kung hindi pinagkalob niya sa anak ang buong paghahatol, okay? So, ang ama daw hindi umahatol, pero pinagkalob sa anak ang buong paghahatol, okay? Ibig sabihin, okay? Binigyan ng kapangyarihang humatol, okay? So, let me read this in Spanish, okay? Okay, let me continue to read in Spanish, no? In Spanish, no? 1 Kapitulo 5, versikulo 18, 1 Kapitulo 5, versikulo sana tayo, no? Asan yung ating naging tanda dito? Okay, 1 Kapitulo 5, versikulo 18 hanggang 22, okay? Sa Spanish pala tayo, okay? Alright, muntik na akong malito, ano? So, dito sa Spanish, no? 1 Kapitulo 5, versikulo 18 hanggang 22, okay? Here is in the Spanish, no? Pero por esto los judíos os más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba, no? El día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Okay, versículo 19, ¿no? Respondió entonces Jesús y les dijo, ¿no? De cierto os digo, no puede él hizo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente, ¿no? Versículo 20, ¿no? Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace, y mayores obras que estas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis, ¿okay? ¿Okay? Versículo 21, ¿okay? Porque como el Padre levanta los muertos y les da vida, así también el Hijo y los que quiere
Kera Davida, okay? Versikulo 22, no? Porque el Padre en nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, okay? Sa versikulo 22, no? Okay? Now, let's go to the other scripture chapter and verse, no? Dito sa ating 2 Timothy chapter 1 verse 12 to 16, no? 2 Timothy chapter 1 verse 12 to 16, okay? 12 to 16, okay? Here is the message, no? For the which cause I also suffer these things, no? Nevertheless, I am not ashamed, for I know whom I have believed, and I am persuaded that he is able to keep that which I have committed unto him against that day, no? Against that day. Verse 30, no? Hold fast the form of the sound sword, no? And sabi sa verse 30, no? Hold fast, no? The form of a sound sword, no? Which thou hast heard of me, in faith and love which is in Christ Jesus. Verse 40, no? The good thing which was committed unto thee, keep by the Holy Ghost which dwelleth in us. Okay? Verse 50, no? This thou knowest, that all they which are all in Asia be turned away from me, no? From me, of whom are Pigelis and Hermogenes, no? Hermogenes, no? Pigilus and Hermogenes, no? Nabanggit si Tatay Pagtalon, ang kanyang apelyido rito, no? Hermogenes, no? Verse 16, no? The Lord give mercy unto the house of one ship porus, no? One ship porus, no? One ship porus, no? For he of repressed me and was not ashamed of my chain, no? Was not ashamed of my chain. Yan sinasabi, okay? Pag hindi mo lagi nababasa, kahit nag-English ka, nahihirapan ka pa rin, no? Marami namang, hindi naman importante kung English o Tagalog o ano. Ang mahalaga, natutuwa tayong basahin para sa Panginoon Diyos. Natutuwa tayong ibahagi sa lingwahe ng ibang tao. Yan pong isang dahilan dito kaya natin binabasa sa ganong bagay, no? Yung iba kasi po, hindi nakakaintindi ng Tagalog. Yung iba, hindi nakakaintindi ng English, no? Hindi nakakaintindi ng English, no? At yung iba naman ay hindi nakakaintindi ng Spanish, nakakaintindi sa Tagalog. Kaya binabasa natin sa ganong lingwahe, no? Okay? Now, let me try to read in Tagalog version, okay? Dito sa Tagalog version, no? 2 Timothy chapter 1 verse 12 to 16. Let me read in Tagalog, okay? Ito sa Tagalog. Dahil dito ay nagtiis din ako ng mga bagay na ito, gayon may hindi ako nahihiya, sapagkat nakikilala ko yaong aking sinasampalatayan ay lubos akong naniniwalang siya ay makapag-iingat ng aking mga pinagkatiwala sa kanya hanggang sa araw na iyon, okay? Versikulo 23, ingatan mo ang ulirang mga salitang magagaling na narinig mo sa akin sa pananampalataya, no? At pag-ibig na sa kay Kristo Jesus, okay? Versikulo 24, yung mabuting bagay ay pinagkakatiwala sa iyo ay ingatan mo sa pamamagitan ng Espiritu Santo na nananahan sa atin, no? Versikulo 25, no? Ito'y nalalaman mo na nagsisihiwalay sa akin ang lahat ng nangasa ay siya na nasa mga yaon ay si Pigilo, no? si Pihilo at si Hermogenes, no? Pihilo sa Tagalog kasi yung G parang H yan, no? O pag hindi Pigilo o kundi Pihilo, no? Pihilyo at si Hermogenes, kay Tatay Pagtalong apelyido, no? Kay Reverend Bishop Tatay Pagtalunan, okay? Pastor Jean Pagtalunan, okay? Yan po yung atin sa Hamsin, okay? Versikulo 26, pagkalooban nawa ng Panginoon ng habag ang sangbayanan ni Onesiporo, no? Sapagkat madalas niya akong pinaginhawa at hindi ikinaya ang aking tanikala, okay? Yan ang ibig sabihin. After po, ako hindi nahiya. Ano man ang nasasabi ko, ano man ang nagagawa ko, hindi ako nahiya rito.
Hindi na yung katulad na parang naiyak ko, parang ayoko na, tigil na ako, naiiyak, hindi ko alam ang gagawin ko, hindi ko alam sasabihin ko, hindi ko alam paano ko sasabihin. Pero po ngayon, hindi na. Kung anong nakita nyo, yan ang nakita nyo, no? Kung ako yan, di ako yan. Kung ang Panginoon Diyos yan, nakita nyo, narinig nyo, di salamat, no? Kung nasa sa inyo na, no? Ang Panginoon, hindi ako husgahan. Kayo ang maghuhusga sa akin, hindi sila. Sila magkakarsing saan, sila mag-judgmental sa akin, no? By their words, not by my words, no? But not my God, no? The God is always protecting me, guiding me, everything He wants me to be. That's the way it is, no? If I'm not satisfy you, then God, He will satisfy you, okay? I leave it to the God. All my works to God, all be the glory. All my works, all my sins, everything I surrender to Him, okay? As long as I am here, I will serve Him, okay? That's the way I can tell you, okay? Now, let's go to read in Spanish, okay? Okay, bago kong basahin sa Spanish, gusto kong isama na yung kasi tayo na sa 2 Timothy, no, chapter 1, verse 12 to 16. I see you got only 2 verses left, so I will try to include them, no, before we go to the Spanish word. Oh. We're gonna read it in English again, okay? We have more time minutes to the third video, so we will read again. 2 Timothy chapter 1, verse 12 to 18, okay? That's what we're gonna read, no? Here is the message, no? For which cause I also have suffered these things, no? Nevertheless I am not ashamed, for I am know who I have believed, and am persuaded that He is able to keep that which is I have committed unto Him against that day, no? Verse 30, no? Hold fast from of sound words which thou hast heard of me in faith and love which is in Christ Jesus. No? Verse 40, no? That good things which was committed unto thee keep by the Holy Ghost which dwelleth in us. Okay? Verse 15, thou knowest that all they which are in Asia be turned away from me, and whom are Phygelus, no, and Hermogenes. Verse 16, no, the Lord give mercy unto house of Onesphorus, no, for he oft repressed me and was not ashamed of my chains. Okay, verse 17, no, but when he was in Rome, he sought me out very diligently and found me. Okay, verse 18, okay, the Lord grant unto him, no, the Lord grant unto him that he may find mercy of the Lord in that day and in how many things, no, is ministered unto me at Ephesus, thou knowest very well. Ephesus, thou knowest very well. Okay? Yan ang sinasabi, right? Thou knowest very well. Okay? Yan ang sinasabi, right? So, dito tayo sa ating sa Tagalog version, okay? 2 Timoteo pahina sa versikulo 1 ang 2 Timoteo pahina 1 versikulo 12 hanggang 18 sa Tagalog version, no? Dahil dito'y nagtiis din ako ng mga bagay nito, gayon may hindi ako nahihiya, sapagkat nakikilala ko yung aking sinasampalatayanan, at lubos akong naniniwalang siya'y makapag-iingat ng aking ipinagkakatiwala sa kanya hanggang sa araw na yaon. Versikulo 23, ingatan mo ang mga ulirang mga salitang magagaling na narinig mo sa akin sa pananampalataya at sa pag-ibig na nasa kay Kristo Jesus. Okay? Ingatan natin, ibig sabihin, okay? Ang sabi, ingatan mo ang mga ulirang mga salitang magagaling, okay? At na naririnig mo sa akin sa pananampalataya at sa pag-ibig na nasa kay Kristo Jesus. Versikulo 14, no? Iyong mabuting bagay na pinagkatiwala sa iyo ay ingatan mo sa pamamagitan ng Espiritu Santo na nananahan sa atin. Okay? Versikulo 15, ito'y nalalaman mo na nagsisihiwalay sa akin ang lahat ng mga nasa Asia. Nasa mga yaon ay si Pihileo at si Hermogenes. No? Versikulo 16, pagkalooban nawa ng Panginoon ang habag-ang sangbahayan ni Onesiporo, sapagkat madalas niya akong pinaginhawa at hindi kayaya ang aking tanikala. Okay? Versikulo 17, kundi nang siya'y
nasa Roma ay hinanap niya ako ng buong sikap at ako'y nasumpungan niya, no? Versikulo 18, pagkalooban nawa siya ng Panginoon na masumpungan niya ang kahabagan ng Panginoon sa araw na iyon, at totoo alam ko at yaon at totoong alam mo kung gaano karaming, no? Kung ang sabi nito, at totoo alam mo kung gaano karaming mga bagay ang ipinaglilingkod niya sa Episo. Okay, yan ang sinasabi. Now, let me read that in Spanish now, okay? Okay, let me continue to read in Spanish. 2 Timoteo Kapitulo 1, versikulo 12 hanggang 18, okay? Yun ang babasahin natin, okay? 2 Timoteo Kapitulo 1, versikulo 12 hanggang 18, okay? Here is the message in Spanish. Por lo cual, asimismo, pedesco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé y when he creado y estoy seguro que es poderoso para gadar mi depósito para aquel día. Versículo 13, ¿no? Retén la forma de las sanas, ¿no? Repon la forma de las sanas palabras que de mi oese en la fe y amor que es en Cristo Jesús, ¿ok? Versículo 14, ¿no? Guardian el buen disposito por el Espíritu Santo que mora en vos, que mora en nosotros, ¿no? Versículo 15, ¿no? Ya sabes esto, que me abundarán todos los que están en ella, de los cuales, ¿no? Son Pigilo y Hermogenes, ¿no? Versículo 16, ¿no? Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confronto, o si no avergonzo de mis cadenas. Okay, versículo 17, ¿no? Sino que cuando estuvo en Roma, me busco solicitamente y me haló. Okay, versículo 18, ¿no? Considale el Señor que halle misericordia cerca del Señor en aquel día, y cuanto nos ayudó en Episo, ti lo sabes mejor, okay? Mejor, okay? Yan ang sinasabi, okay? So, dito tayo sa ating James, no? James chapter 1, verse 21 to 27, no? James chapter 1, verse 21 to 7, no? James chapter 1, verse 21 to 27, no? James chapter 1, verse 21 to 27, okay? James chapter 1, verse 27. James chapter 1, verse 21 to 27. 21 to 27, oh. Sana tayo, no? Ito. 21 to 27, no? Sana sa 23 tayo. Okay? Dito tayo sa James chapter 1, verse 21 to 27, no? So here's the message, no? Wherefore lay apart of filthiness, no? And superfluity, no? Superfluity and naughtiness, and receive, no? And receive with meekness the engrafted word, no? Which is able to save your soul, no? Verse 22, no? But be ye or you doer of the word, of not hearers only, deceiving your own self, no? Deceiving your own self, no? Ang sabi rito, verse 23, no? For if any be hearer of the word and not a doer, he is like unto a man beholding his natural face in a glass. Okay? Sabi na, in a glass. Dito raw ako sa glass. Oh. Pero ito, mamumunga to kahit papano. Hindi to sabi lang dito, ganun. Okay? He said, okay? Pero gumagawa naman tayo ng dapat gawin natin para sa kapwa-tao natin. Okay? Dito tayo, no? Verse 23, for if any be a hearer of the word and not a doer, he is like unto a man beholding his natural face in a glass. O, verse 24, no? For he beholdeth himself and goeth his way, and straightway, no? Forgetteth what manner a man he was. Okay? Verse 25, but whoso
looketh unto the perfect law of liberty, and continueth therein, he being not a forgetful hearer, no, but a doer of the work, this man shall be blessed in his deeds. Okay? Hindi ba ako i-bless ni Lord sa ginagawa kong ito? Sa palagay nyo? No? Siyempre, i-bless tayo kasi nagsisilbi tayo sa Kanya. Okay? Verse 26, if any man among you seem to be religious and bridleth not his tongue, but deceiveth his own heart, this man religion is vain. Okay? Hindi po religion ang inaano ko nito kung hindi pagsiserve kay Lord. It's not the religion for me. Okay? Is they obey from the Lord. That's it. Okay? Religion cannot save. Any religion cannot save ours. Cannot save us. Okay? Alright? The pure religion is identified before God and the Father in is this, to visit the fatherless and the widows in the affliction, and to keep himself unspotted from the world. Okay? From the world. Okay? Yan ang sinasabi. Okay? Ang sabi ito, no? Pure religion identified before God, no? And the Father in this, to visit the fatherless and widows, no, in their affliction, and to keep himself unspotted from the world. Okay? Yan ang sinasabi. Basahin natin sa Tagalog version. Okay? Tagalog version. Okay? May verse 20. Tama. Tama. Ayun. Dito tayo sa Tagalog version. Santiago, pahinay sa versikulo 21 hanggang 27. No? Kaya't ihiwalay ninyo ang lahat ng karumihan kaya't ihiwalay ninyo ang lahat ng karumihan at pag-apaw ng kasamaan, at tanggapin ninyo ng may kaamuan ang salitang itinatanim na makapagliligtas sa inyo mga kaluluwa. Okay? Yan po, maliwanag. No? Yung mga salita dito, wag ako ang intindi, don't focus on me. Bayan nyo na ako, wag nyo akong pasinin. Ang pakinggan nyo yung sinasabi ko, yung ibinabalita ko sa inyo. Okay? Kasi pag ako pinansin, maiinis kayo. Si kuya, kung magpagsalita, parang maiinis kayo sa akin, mawawala kayo, mapapahiwalay kayo lalo sa pagmamahal ng Diyos. Okay? Itong ginagawa natin to, pagmamahal to sa Diyos, pagmamahal sa kapwa, sa kapuso, kapamilya, kamag-anak sa magkabilang panig, at mga kaibigan, sa atin lahat, sa buong daigdig. Okay? Itong ginagawa natin itong serbisyong ito ay pagmamahal sa Diyos. No? Kasi sumusunod tayo sa Kanya. Okay? At iniaalay niya sa inyo itong gawain ko, gawain niya. Okay? Ang sabi ito sa versikulo 21 sa isa, Santiago pa yun isa, versikulo 21 hanggang 27. Okay? Ang sabi ito sa versikulo 21, sa versikulo 21, kaya't ihiwalay, no? Kaya sabi ito, kaya't ihiwalay ninyo ang lahat ng karumihan, ang pag-apaw ng kasamaan, at tanggapin ninyo na may kaamuan ang salitang itinanim ng makapagliligtas sa inyong mga kaluluwa, sa ating kaluluwa. Kaya tayo nandito, naligtas ni Lord ang kaluluwa ko, kaya nililigtas ko rin kayo sa pamamagitan niya at pamamagitan ng ginagawa ko. Versikulo 22, dapat maging tagatupad kayo sa salita at huwag tagapakinig lamang, no, ng inyong dinadaya, no? Hindi lang ako nakikinig. So ginagawa ko pa, tinutupad ko sa pamamagitan nito, no? Nang dinadaya ang inyong sarili, no? Versikulo 22, sapagkat kung ang sino man ay tagapakinig ng salita ay hindi tagatupad, ay katulad siya ng isang tao na tumitingin ang kanyang talagang mukha sa salamin. No? Versikulo 24, no? Sapagkat minamasdan niya ang kanyang sarili, at siya'y umaalis, at pagdakay kanyang nalilimutan kung ano siya. Okay? Versikulo 25, ngunit ang nagsisiyasat ng sakdal ng kautosan ay kautosan ng kalayaan. Okay? Nananatiling gayon na hindi tagapakinig na lumilimot, kundi tagatupad na ginagawa, at pagpapalain ang taong ito sa kaniyang ginagawa. Okay? Versikulo 26, kung ang sino man ay nag-iisip na siya'y reliyoso, samantalang hindi pinipigil ang kanyang dila, kundi dinadaya ang kanyang puso, no? Ang relihiyon ng taong ito ay walang kabuluhan. Okay? Versikulo 27, ang dalisay na relihiyon ay walang dungi sa harapan ng ating Diyos, at Ama ay ito'y dalawin ang mga ulila na at mga babaeng baw, at kanilang kapighatian ay pag-ingatang walang dungis ang kanilang sarili sa sanglibutan. Okay?
Ang sabi ng bersikulo lang po ito, ang dalisay na relihiyon ay walang dungis sa harapan ng ating Diyos, no? At Ama ay ito'y dalawin ang mga ulila at ang babaeng bao at kanilang kapighatian ay pag-ingatang walang dungis sa kanyang sarili sa sanglibutan. Okay, let me read in Spanish, okay? Okay, let me continue to read in Spanish. Santiago, Kapitulo 1, versikulo 21 hanggang 27. Por lo cual, desechando todo inmundicia, ¿no? Inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, ¿no? Implantada, la cual puede salvar vuestras almas, ¿no? Versículo 2. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, enganados vosotros mismos. Versículo 23, ¿no? Porque si alguno es oidor de la palabra, ¿no? Pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espeso rostro natural, ¿no? Versículo 24, ¿no? Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida como era, ¿no? Versículo 25, ¿no? Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, ¿no? La de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Versículo 26, ¿no? Si alguno se cree religioso entre vosotros y no reprena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Versículo 27, ¿no? Religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta: visitar los huérfanos y las viudas en sus tribulaciones, en guardarse sin manchas del mundo. Okay? Iyan ang kabuuan ng ating daily bread. Okay? So, closing prayer na po tayo. No? Closing prayer. Lord God, once again, here I am again, Lord, to thank you for guiding me, to be with me, you and I together, to serve this mission, Lord God, to fulfill this mission, to touch the heart of other people, other family, relatives and friends, and other person, whoever they are, wherever they are, in the top of the place of the circle of the Lord. In this video, you must spread this to each and everyone, wherever they are, in the top of the place of the circle of the Lord. May your grace and mercy and your holy gospel, Lord God, be within their body and soul, no? In their inner man, in their inner woman, as a son and daughter of God, to cleanse their heart and mind, to save their Holy Ghost with your Holy Spirit, in Jesus' name that we always call and pray. And Lord, comfort all in the middle part, in the victim of part, most especially all in the victim of fire, flood, earthquake, tornado, typhoon, etc., etc. Lord, may your grace and mercy and provision and protection and help and strength be upon all of us, be our shield and protection in our everyday of living, in a second, minutes, hour, day, week by week, month by month, year by year, that you allow us to bear in your holy mighty name, Jesus. Amen and amen. We know your hand is always open to hold the earth and other planet, that we are still living in your holy mighty name, in the most Father of the Most High, you as a Son, Jesus, our Creator, mediator, the builder, the maker, the Alpha, Omega, the beginning and then the last, the beginning and then the first and the last. In Jesus' name that we always call and pray with your Holy Spirit. In Jesus' name that we always call and pray. Amen and amen. Okay? Ingat po kayong lahat. Mahal ko po kayo. Hanggang bukas po muli, no? Tayo magsalo-salo, kumain ng mga banal na salita, no? Warrior to all the priest, preacher, minister, no? Pastor, servant, messenger like me, no? Be the grace of God be upon us. To God all be the glory. Okay? Thank you for yesterday, tomorrow, and today, and for another day that He allows us to be here. Okay? In Jesus' name that we always call and pray. Amen and amen. God bless you po. Mwah.